Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Bakit kaya puro digmaan? Bakit lagi na lang nag-aaway-away ang mga bansa? Kailan ba titigil ang karahasan at ang pagkitil sa buhay ng maraming tao? Yan ang isa sa mga tanong ng isang bata mula sa Alemanya. Let's hear his story. Dear Charon, ako po si Erich Fromm, only child ng aking Jewish parents, but we live in Germany. Ironic, right? Lumaki po ako with my very neurotic parents, one who is traditional Orthodox and one who is a modern-day capitalist. Dahil po dito ay may tendency po akong unawain ang mga bagay-bagay from more than one perspective. Naging masalimuot po ang childhood ko dahil sa Great War o mas kilala bilang World War I. Hindi ko po makalimutan noong nakita kong nag-suicide ang isang batang babae para sumama with her father. Why did she prefer death? Ang tanong na dala-dala ko for 10 years. During adolescence, nahilig po ang magbasa ng mga gawa ni Karl Marx. After the war, I became a socialist at nag-aral ng psychology, philosophy at sociology sa University of Heidelberg, kung saan ako ay nakatanggap ng PhD degree in sociology. Dahil di ko pa rin alam ang sagot kung bakit piniling mag-suicide noong batang babae, ay pinag-aralan ko ang psychoanalysis. Di ko man ma-meet si Freud, ay ayos lang dahil halos lahat ng teacher ko ay maka-Freudian theory. Does age matter in love? Ang sagot ko ay hindi. I married the first love of my life, Frida Richman, who is 10 years older than me. Ang akala kong forever ay hindi pala. Kaya, nag-divorce kami. Siyempre di ako nakontento at naghalap ulit ng bago. I was in a relationship with my analyst na kilala niyo na po siguro. Si Miss Karen Hornay, who was 15 years older than me. Okay lang ang age gap kasi bagay naman kami. Nga lang ay hindi kami tumagal dahil sa hindi pagkakaunawaan. Maybe we're not meant to be. After only 1 year, nagpakasal ulit ako. She was Henny Gerland. Lumipat kami ng Mexico, and there I became more interested with Zen Buddhism. But sadly, my Henny died. Last na talaga. I married my forever na. Her name was Anis. Ang mga huling araw ng buhay ko, I served as a professor of psychology at Michigan State University. At noong 1980, I suffered from a serious heart attack hanggang sa At ngayon, mga kasama po natin sa loob ng ating studio, buhay at malakas, si Sir Erich Fromm. Sir, magandang hapon po sa inyo. Well, ayun, okay lang naman at nakikita mo naman ngayon, buhay pa. Sir, can I ask you something about humanistic psychology? Of course, go ahead. Ano ba yung tanong mo? Sir, may I ask you, ano po bang paniniwala mo tungkol sa tao considering your academic background in philosophy, in sociology, and in psychology and anthropology? Parang lahat na alam niyo po no? Oo, tama ka dyan, At I believe that modern day people are separated from their prehistoric union with nature and fellow humans. Noong unang panahon kasi, nung tayo ay Homo sapiens pa, galing sa pagiging unggoy, kung naniniwala kayo na galing tayo sa unggoy, hindi biro lang. Tayong mga tao ay sobrang dependent sa ating nature, sa hayop at sa mga kapwa nating tao. Hindi natin kayang mabuhay nung ganang ating sarili lang. Need natin dumepende sa nature at sa kapwa nating tao para mabuhay. Hanggang sa tayo ay nag-evolve at nagkaroon ng malay o self-awareness at reasoning na tayo ay nabubuhay. Mula doon ay natuto tayo ng iba't ibang bagay tulad ng agriculture o pagtatanim hanggang sa nagkaroon tayo ng mga civilization
papunta sa ating modern day world ngayon, sa ating panahon ngayon. Dahil sa ating self-awareness ay nahiwalay tayo sa nature at mas naging independent tayo o hindi natin kailangan pang dumepende sa ibang tao para mabuhay. At itong pagiging turn away o pagkahiwalay natin sa nature ay ang naging sanhi ng ating problema at kung tawagin natin ay human dilemma. Bilang mga nilalang na may self-awareness o meron tayong tatlong problema na tinatawag na existential dichotomies. Ay first existential dichotomy ay ang tinatawag na problema about life and death. Dahil sa ating awareness na alam natin na one day mamamatay tayo bilang mga tao, pero minsan ay dinedenay natin ito na parang paniniwala na merong life after death. Yan ang first existential dichotomy natin. Ang kasunod o second existential dichotomy naman is our goal to complete our self-realization. Tayo mga tao, gusto nating mas makilalang lubos ang ating mga sarili. Kaso maiksi lang ang buhay para talagang magawa natin iyon. Yan ang second existential dichotomy. Ang last or third existential dichotomy naman natin ay people are ultimately alone, yet we cannot tolerate isolation. Narealize nating mga tao na mapag-isa lang talaga tayo sa mundong ito. Walang ibang makakatulong sa atin kundi ang sarili lang natin. Oo, kaya nating maging independent, pero hindi rin natin kaya habang buhay na mag-isa. Tayo ay social beings. Kailangan talaga natin ng mga makakasama.